Okay, try natin. Nakabay ako dito. Stop loss dito lang. Try lang natin to. Try lang. Try lang. Ito yung pinaka-reasonable na nakikita ko. Try lang. Stop loss ko 19,427. Entry ko 452. 19,452. Okay? Try lang. Tingnan natin. Okay, mag-risk management tayo ngayon, guys. Mag-risk management tayo ngayon kasi sobrang hirap ng market. As in, sobrang hirap. Okay? Kaya siguro maximum of 2 or 3 trades lang. Ganon. Maximum of 2 or 3 trades lang. Ganon. Malapit na ma-hit yung stop loss ko. Malapit na ma-hit yung stop loss ko. Muntikan ako na stop loss. Muntik. Na-break niya ba yung high na to? Na-break mo ba to? Hindi. Hindi naman. Tapos, eto, 75%. Pag yan, bumaba pa dyan, stop loss tayo. Ito na yata yung sinasabi ko. Ramdam ko na yung August. Humihirap na yung market, guys. Humihirap na yung market. Legit. Naramdaman ko na yung bagsik ng August. Ano to? Dalawang doji? Come on, bro. Munti ka na ako na stop. Baka ito na yung candle na to. Ito na yung candlestick na mang i-stop out sa akin. Baka ito na yun. Etong ES naman, hindi ko sure eh. Wala pang pinapakita yung ES. Ito na yata yun, promise. Itong candlestick na to. Ito na ba yung mag-i-stop out sa akin? Hindi mo lang niya pinuntahan yung FVG sa 5 minutes. TP natin. Hindi ko alam kung saan yung TP natin, guys. Basta TP pinag-uusapan, hindi ko alam. Ala, ina-expect ko itong candlestick na to yung mag-i-stop out sa akin. Ba't tumataas? Okay, sinong mananalo? Yung ibang ICT traders ba na naka-short? Or ako na naka-long? Tingnan natin. Sino mananalo? Let's see. Oo, pre, seryoso. Maraming naka-short na ibang ICT traders kasi MSS daw to. I mean MSS to. 'Di ba? Tapos breaker to, tapos OB to. Pwede mong i-short 'yan.
Tingnan natin kung panalo sila or tingnan natin kung tama sila or something ganun. Akala ko talaga may stop out ako sa candle na to kanina. Ikaw yan, matik na. O hindi. Mahirap yung market ngayon. Legit, ang hirap ng market ngayon. Hintayin ko lang matapos tong candlestick na to. Pag natapos tong candlestick na to, i-move ko na yung stop loss ko. Mag-risk management tayo. 7 seconds. Tingnan natin. 4, 3, 2, 1. Okay. Isa pang buy. Okay. Naka 2 contracts na ako, guys. Naka 2 contracts na ako. Yan. Naka-buy ako 2 contracts. Yan. O, isa pa. 3 contracts. I'm long 3 contracts. Tapos, ang stop loss ko, since ito yung stop loss ko. Yan. I'm long 3 contracts. Na natin kung anong gagawin ni market. Kasi pag na-violate pa tong stop loss ko na to, wala na yan. Mataas yung chance ang babagsak na yan. Tapos weird na yung price action. Parang ganun yung pwedeng mangyari dyan. 5 minutes time frame. Kailangan isa sa kanila. Isa sa kanila magagawa ng higher high. Eto ba? Or eto? Depende. Tapos, gagawin mong PD array yung consequent encroachment nun. Possible. Possible na possible ulit. Pero, ang problema kasi, ewan ko guys. Di ko alam. Di ko alam. Basta nakabay tayo 3 contracts. Yun yung alam ko. TP. Hindi ko alam kung saan yung TP natin. Saan nga ba TP natin, guys? TP. Saan yung TP natin? Wala eh. Basta TP pinag-uusapan, hindi ko alam. Hindi ko alam kung saan yung TP natin. Wag mong gagawing PD array to. Wait lang, lagyan ko ng linya. Possible kasi gawin yung PD array to eh. Feeling ko magtatagal tong trade natin na to. Feeling ko lang. Wala eh. Hindi ko pa pwedeng i-move yung stop loss ko. Ito yung pinaka safe eh. Para sa akin para sa akin. Ito yung pinaka safe na stop loss. Malapit na mag 11, malapit na mag 10:30. Hindi ko kasi makita yung wick nun eh. Kung makikita ko lang sana yung wick niya na yun. Ito pala yun. Yan. I'm long 3 contracts, no? Oo. I'm long 3 contracts, guys.
TP where? Where is our TP? Ayoko nang i-hold tong trade na to. Anong oras na kasi? Okay. Hindi ko alam. Hindi ko alam, pre. Hindi ko alam. Yung oras yung titignan ko eh. Yung oras yung tinitignan ko. Dapat tapos na to ng before 10:30. Okay, hawakan ko na yung trigger button. Hawakan ko na to. Punta sa PDR yun. Kailangan ko na isang surge. Bigyan mo ako isang malaking surge. Isang malaking surge. Buy side. Buy side. Sino mananalo? Yung ibang ICT traders or ako? Sino mananalo? Yung mga naka-short na ibang ICT traders or ako na nakalong? Malapit na yung 10:30, tumaas ka na. Malapit na yung 10:30, tumaas ka na, pre. Ayoko yung pinapakita na itong ES, pre. Ayoko yung pinapakita ng ES. Ayoko na. Ayoko na. Bang! Bang! Tapos ang Thursday natin. Yun na yung trade natin for today. Ayoko nang mag-hold. Ayoko na. Naiinip na ako. Na-reach na ng ES yung PDR na to. Pwede mag-bounce dyan yung price. Pwede. Possible. Pero mataas rin yung chance na tataas yung price. Pero ano ang sabi ko sa inyo? Ano ang sabi ko sa inyo? Kung profit na kayo, tapos sapat naman na yung profit na yun, kunin nyo na. Kasi, ang sakit nating mga traders, include ko sarili ko ang sakit nating mga traders, ginagawa natin kasi yung take profit, yun yung ginagawa nating basihan ng pagiging tama natin. Okay? Gusto nating maging tama. Kaya yung take profit natin, kaya hinahayaan natin pumunta yung price sa take profit natin kasi gusto nating maging tama. It makes us feel good kung tama tayo. 'Di ba? Ano bang sabi nila? Too much of something is not good. So wag mo nang hintayin na maging tama ka. Yung sakto lang. Punta ka lang sa gitna. Nasa gitna ka lang. Somewhat tama ka, tapos sobrang tama ka, dun ka sa somewhat tama ka lang. Okay na 'yun. 'Di ba? Isang illusion rin kasi yung take profit na 'yan eh. 'Di ba? Minsan illusion yung take profit na 'yan. Kaya mo nilagay diyan kasi gusto mo maging tama ka. O tingnan mo, pumunta pa yung price sa sinasabi kong take profit ko. Okay lang 'yan. Okay lang 'yan kasi minsan hindi naman talaga pumupunta sa take profit natin yung price. Alam niyo 'yan. 'Di ba? Hindi pumupunta sa take profit natin yung price. Okay, 'yun yung gusto kong sabihin. Wag mo nang gawing kumbaga parang wag mo nang hayaan yung sarili mo na gusto mo na sobrang tama ka. Hindi rin healthy yung ganun eh. Kasi pag sobrang tama ka, tapos na-overwhelm ka, yung next trade mo, parang iisipin mo na since tama ako last time, tama ulit ako ngayon. Tama ulit ako ngayon. So pag yun yung finifeed mo sa brain mo, wala, mataas yung chance ang matitilt ka. Paano pag naging mali ka? O, paano pag mali ka? O, di ba sobrang magagalit ka? Sasabihin mo sa sarili mo, alam kong pupunta yun dun eh. Ba't kaya hindi pumunta? O, natilt ka na. O, isa pang trade. Gusto mo ulit maging tama. Ganyan. Okay? Kaya wag kayong masyadong pumunta sa level na sobrang tama kayo. Okay? Dito sa trading, yung take profit na yan, okay, minsan illusion yan. Gusto mo lang kasi to feel good. Pag na-hit yung TP mo, ay sus, tama akong galing ko, sobra. Tignan mo, sabi sa'yo eh, pupunta dun eh. O tapos, tama ka, tapos, anong nakuha mo? Anong na-gain mo? Chemical sa brain mo? Euphoric ka? Masaya ka? Overwhelmed ka? Paano kung nag-reverse yung price? Sipin mo yun. Paano pag nag-reverse yung price? Anong unang reaction mo sa sarili mo? Ay, akala ko tama ako.
Di ba? So, yun. Okay?